may kinalaman sa lipunan, kultura at kaalaman. Sa bawat punto, layunin namin maghati ng makabuluhang diskurso ng may lalim, saysay at integridad. Inaanyayahan namin kayong makisa sa pagninilay, pag-unawa at pagbabahagi ng mga pananaw na maaaring makatulong sa paghubog ng mas maunlad na kaisipan at mas malawak na pananaw. Brought the mother and half-sister of Christine before the Magwad couple to personally talk as everyone grieves over the act committed by a minor child. Mahigit kumulang 1,000 ang dumagsa para masilayan ang huling araw ni Gwen at Boboy sa Mundong Ibabaw kahapon mula sa bahay. Ang sinapit ng dalawang magkapatid sa barangay Bagontapay, Samlang, Cotabato. Sa nagdaang panahon, ang sugat ay nangingibabaw pa rin hanggang sa ngayon. Isang patunay ang Magwad incident na sugat na hindi pa rin naghihilot. Sa programang Tori Talks, dito inilahad ng mag-asawang Magwad ang pagmumulila, galit at buot ng kanilang naramdaman buhat ng lahat. Pwede na pagbigyan niyo ako pag nakita kayong kriminal na gumawa sa akin, kahit na kunting sandali lang. Gusto ko talaga dudurugin eh. Nagpipray lang po ako na wag po ako magkasala, wag po ako maging kriminal. Yun na lang po ang alas ko eh. Yun na lang po ang paraan para makita pa kami muli. Naniniwala po ako na balang araw, magkikita pa kami muli ang aking mga anak. At yun na lang po ang pinagugutan ko eh. Sa pamamagitan ng pagsusuri, makikita ang proseso, elemento at etika ng komunikasyon. Sa bahagi ng manayamang ni Tony Gonzaga sa Magwad family, mas lalong naging malalim ang komunikasyon nang mag-usapan na nangyari sa kanilang anak. Damdam ang sakit, init ng komunikasyon at lungkot sa kanilang mga boses habang ibinabahagi nila ang kanilang karanasan, katuwang ang mga luha sa mga mata nila sa mga masasakit na bahagi ng kanilang kwento. Sa panayam na ito, mauobserbahan ang mga elemento ng komunikasyon. Si Tony Gonzaga ang tagapagdala ng mga katanungan, samantala ang pamilya Magwad naman ang tagatanggap. Ang mga katanungan at kwentuhan nila ang mensahe na pinapalitan nila. Ang TV screen at audio ang medium para maipakita ang kanilang komunikasyon sa mas malawak na audience. Si Tony ay nagtanong ng may pagmamalasakit at pag-unawa, samantalang ang pamilya Magwad ay nagkwento ng may tapang at pag-asa. Makikita ang emotional na feedback nila sa bawat isa, pati ang mga luha at yakap ng may malasakit. Ang panayam na ito ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga manunood, pati na rin ang pag-unawa sa kalagahan ng pagmamahal at pagtitiwala. Sa pagkikipagkomunikasyon, mas nagulunawaan ang pahayag at mensahe sa pamamagitan ng tono, emosyon at karagdagan ang mga liberal gestures. Sa clip na pinakita, matutunghayan ang emosyon na siyang mas nagbigay ng daan upang maramdaman ang damdamin na nagsasalita. Sa tono ng pananalita, nararamdaman natin at nauunawaan sapagkat organisado ang kanilang pahayag na sinabayan ng mga tono upang malaman ng manunood ang nararamdaman nila. Ang mga gestures din ang siyang gabay upang mailahad ng mabuti ang nais ng mensahe. Sa clip, makikita ang mga gestures na siyang gabay sa pagpapahayag ng kanilang mensahe. Sa kabuuan, ang tono, emosyon at gestures ay mahalaga upang mailahad ang mensahe ng
higit. Ngunit gagamitin ko na ito sa angkop sa inyong mensahe. Ang proseso ng komunikasyon ay tumutukoy sa paraan kung paano na ipapadala, natatanggap at naunawaan ang isang mensahe mula sa isang tao papunta sa iba. Makikita natin sa video na kung saan hinihintay ni Tony na matapos sa pagsasalita ang kanyang kausap. Naging mas maayos ang daloy ng kanilang pag-uusap at mas naintindihan ng kausap kung ano ang ibig sabihin ng mensahe. Makikita natin sa clip na ito ang mga etikang isinasaalang-alang ng mga tauhan. Una, pagpili ng tamang salita sa gitna ng emosyon. Una sa lahat, makikita sa clip na ito ang kakayahan ng mangguwat parents na magsalita ng mahinahon kahit puno ng emosyon sa kanilang puso. Sa halip na mas maglabas ng galit o paninisig, pinilit nilang gumamit ng mga salitang may respeto at tibang. Pangalawa, paggalang sa privacy ng pamilya. Samantala, sa bahaging ito, malinaw ang desisyon ng pamilya na hindi ibahagi ang ilang detalye ng kaso. Ipinapakita nito ang etikal na hangganan sa komunikasyon na hindi lahat ng impormasyon ay kailangan sa publiko. Pangatlo at panghuli, pagpapakita ng empathy sa mga nakikinig. Pagkatapos ng mga naunang bahagi, ang clip na ito ay nagpapakita kung paano isinaalang-alang ng mga parents ang damdamin ng kanilang audience. Sa halip na magbigay ng graphic o masyadong masakit na detalye, pinili nilang mag-focus sa aral at pag-asa. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nagsasalita para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng mga nakikinig. Sa halip na magturo ng kasalanan, hindi nilang magtanong, magmuni-muni at magbigay ng espasyo sa proseso ng justisya. Na kahit ano pala kabuti ng tao, mayroon talagang evil na dapat nilang paghandaan. Maraming salamat sa paglaan ng panahon sa pakikinig ng aming podcast. Sa kabuuan, sa larangan ng komunikasyon, kailangan sa alang-alang ang matitinding emosyon at ihayag ang nararapat lamang. Naway hindi lamang putingnan bilang podcast, ngunit magsisilbing gabay at aral sa larangan ng komunikasyon. Sa muli, isang mapagpubay na pagbati at naway magkaroon ng maayos na komunikasyon.